Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating tatalakayin kung bakit nga ba mahalaga ang tubig sa pagbabautismo or sa pagbibinyag. So Romans chapter 6 verse 3 to 4 ang sabi rito, do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were buried there we were buried therefore with him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. So sa Tagalog, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nababautismuhan kay Kristo Jesus ay nababautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo'y namatay na inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung ang panahong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. So punta tayo sa unang katuruan ng sabi rito. First teaching, repent and be baptized in the name of the Jesus. First teaching is baptism is an outward sign and inward faith. So ayun na nga, gaya nung sabi kanina, gaya nung sabi sa verse mismo, nung tayo ay bininyagan, nung tayo ay inulubog sa tubig, namatay tayo. Kumbaga, naging kasama tayo ni Yesu Kristo na namatay. Tapos nung pag-ahon natin sa lupa, kasabay din ni Kristo na muli tayong nabuhay. Dahil yun nga, kapag daw ikaw ay bininyagan na, kapag daw ikaw ay nabautismuhan na, ikaw daw ay new creation na, ikaw ay panibagong tao na yung dating ikaw ay namatay at yung bagong ikaw ay nabuhay, ganon. So baptism is an outward sign of inward faith. So sa ikalawang teaching ang sabi rito, baptism is a symbol of being united with Christ's death and resurrection. So yun nga, gaya ng sabi ko, nung bininyagan ka, namatay ka. Hindi yung physical na namatay, kumbaga namatay yung dating ikaw, yung kaluluwa mo, something ganon. Tapos nung iniahon ka sa tubig, nabuhay ka muli, naging bago ka na. Hindi na ikaw yung dating makasalanan, hindi na ikaw yung dating pagkatao mo, ngunit ikaw ay ibang tao na, bago ka na. So sa ikatlong teaching, ang sabi rito, baptism is a public proclamation of being a follower of Christ. So yung bautismo daw ay hindi yan litera, hindi yan hindi pa yung bautismo pala ay hindi yan kaligtasan, or hindi yan automatic na pag na binyagan ka maliligtas ka na. So kumbaga, it is a proclamation. So kumbaga, ito yung pagpapahayag mo sa iba. Kaya hindi mo pwedeng binyagan yung sarili mo Hindi mo pwedeng binyagan hindi ka pwedeng magbinyag ng mag-isa ka lang. Kasi nga ito ay proklamasyon na kailangan may mga witness. Kailangan may makakakita na bininyagan ka. Kailangan may makakakita na ikaw nga ay tagasunod na ni Kristo. So it is your proclamation. Proclamation mo yun sa lahat ng maraming tao na sa mga tao na ako ay bininyagan na, ako ay tagasunod na ni Kristo. Punta tayo sa unang teaching. Ang sabi rito, paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Sabi rito, unang-una, repent and be baptized in the name of Jesus. So ayun, repent. So kailangan nating magsisi sa ating mga kasalanan. Kailangan nating pagsisihan yung mga kasalanan na nagagawa natin at yung mga ginawa natin. And yun nga, at the same time, magpabaptize tayo, magpabinyag tayo sa ngalan ni Jesus. So sa ikalawang application ng sabi nito, identify with Jesus without being ashamed. So yun nga, dapat hindi natin kinakahiya na tayo ay nabinyagan na. Dapat hindi natin kinakahiya na tayo ay follower ni Kristo. Dahil yun nga, tayo ay bininyagan sa pangalan niya, tayo ay bininyagan na kay Kristo, tayo ay naging kaisa na ni Kristo. So syempre, hindi mo dapat ikinakahiya yun. So marami kasi mga tao, marami mga Kristiyano na tinatago nila yung pagiging Kristiyano nila. Kumbaga, nahihiya sila sa tuwing sinasabi nila na Kristiyano sila, nahihiya sila sa tuwing sinasabi nila na followers nila ni Jesus, ganun. Pero yun sabi rito, huwag.
huwag nating kahiya yun. So, dapat maging proud pa tayo na tayo ay tagasunod ni Kristo. So, sa ikatlong application dito, sabi, proclaim Jesus and be proud in Him in public. So, yung gaya na sabi ko, na dapat pinagsisigawan natin. Dapat pinapaalam natin sa lahat ng maraming tao na tayo ay tagasunod ni Kristo. Tayo ay follower of Christ. Tayo ay bininyagan sa pangalan ni Jesus at tayo ay naging kaisa na ni Jesus. So, yun lamang po. Napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.